Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong, nakakatawa kasi itong dalawang to eh. So si Pulong, aminado pala. Aminado. Tapos, ito yung viral video na mananaksak siya ng bugaw. Yun, dahil sa problema sa bayaran sa Chika Babes ng in-order nila. Ngayon, si Sarah na interview. Ito, yung translation. Di kasi ako marunong ng Bisaya eh. So, ito yung translation. Sabi niya, sa aking mga kapatid sa Nadabawenyo, ngayon ay nakakita na naman kayo ng isang video. Ibig sabihin, nakapanood na naman kayo ng isang video. Ito yung pag-amin eh. Matagal-tagal na yang nangyari. Okay? Matagal-tagal na yang nangyari. So, it is positive. O agreement, pag-agree niya ito diyan sa video. Na totoong nangyari po yung video, 'di ba? Na totoong siya yung nandun sa video, kaya nga nakakatawa yung mga DDS, sabi nila, nako hindi si Pulong yan. Kita mo naman yung mga bodyguards sa katayo doon, 'di ba? Di bodyguard yung mga tao. Mas madali pang mas ang totoo yung yung pulboronic video. Pulboronic video lintik. Bobo lang po talaga ang mga naniniwala doon. Maski mga DDS, hindi lahat sila naniniwala. Team si Banat Bay, hindi pabor doon. Bakit? Alam kasi po ni Banat Bay marahil how it started. Diba? Sabi niya, ako nga, hindi, unang tingin pa lang, halata nang hindi si BBM yun eh. Hindi si Bongbong yun eh. Kaya hindi ako talaga pabor diyan sa pulburon na yan. So, ibig sabihin po ni Banat Bay doon, merong pag-atake kay PBBM na gagamitin ang klase ng ganyang paninira. Diba? So, sabi nila, mas kapanipaniwala daw yun na kasi daw na-authenticate ni Maharlika sa US at sinabing authenticated na genuine daw yung video. Ang kapansin-pansin, 2012 po, ang cute-cute ni PBBM ng senador siya. Tapos, yung nandun sa video na pinakikita sa pulboronic video, senior citizen na. Hindi ba dapat hindi nagkakaedad ang video? Kung anong itsura nung nakuna nung panahon na yon, nung oras na yon, lumipas man ng 20 taon, yun pa rin ang itsura. Bakit tila yata tumanda si BBM doon? Ngayon, balikan natin po itong kay Pulong. So sabi niya rito, matagal, sa aking mga kapatid na Dabawenyo, ngayon ay nakakita na naman kayo ng isang video. Matagal-tagal na yang nangyari. So admit po niya. Okay lang, nasa inyo na rin ang desisyon kung kung sino ang inyong iboboto pagka-congressman sa unang distrito. Hindi ako makikialam diyan. Sabi niya. So it's up to you daw sa mga taga Davao City, 'di ba? So kung napanood niyo na yung video, wag po kayong maniwala. Naalala ko lang dati rin kasi talagang namang sabi nga ni Tulfo, ni Mon Tulfo, ay sakit ng ulo nga ni Digong sa mga anak niya. Ito pong si Pulong. 'Di ba, nang gulpi ng security guard dati. Kaya nung congressman si Digong noon, naisip niya na lang sa kahihiyan na mag-resign at papanagutin daw ito sa consequences ng kanyang ginawa. Pero hindi nangyari. Siguro natakot yung gwardiya, 'di ba? So, ang nakikita ko lang kasi rito, naman, sa base sa statement na to, ito yung nakasanayan nilang kultura. Pagdating sa mga Duterte, dapat po mga Dabawenyos at buong sambayanang Pilipino, dapat po hear no evil, see no evil. Perfect ang mga Duterte. Kumikinang sa kaputian. Ganun ho. At kapag sila'y pinananagot, nagagalit sila. Hindi ba gaya ng ginagawa ni Sarah? Nagagalit siya pag tinatanong. Yan ang sakit nila. Gusto nila, ang kultura nila na nakasanayan, konsintihin sila. Even Amy Marcos, what a shame on her. Ganon din ang gusto niya mangyari. Konsintihin din sila. Yung kanyang mga kaalyado. Diba? So, eto nga yung sa balita eh. Sabi rito sa balita na to, teka. Liitan nga natin ito. Ang laki. Ang haba ng habulin. Ayun. Okay, here we go.
Sabi rito, PNP, eto paglilinaw lang rin pala ha, ang PNP po, ang sabi ng PNP, hindi raw po sila ang nag-leak ng video na yon. Okay, pero maliwanag na base rin dito, si Pulong nga po talaga yung nasa video. Cops not behind on viral video of Pulong's alleged assault. Yeah. So nilinaw po nila na hindi po sila yung may kinalaman dyan. Mamaya na to. Ngayon, since may pag-amin po rito si Pulong, eto naman pong si Duday, hindi po naniniwala. At ang kanyang classic na scripting na naman, pinupolitika. Ang complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kaniluan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisila nila ang kanilang kalaban sa politika para Ibig sabihin, pagka pumalpak daw po yung gobyerno, ay ginagawa silang panakipbutas. Yun ang sinasabi ni Sara dito. matabunan yung totoong issue ng bayan. Does the president know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about kay Congressman Pulong, ma'am, na mga atake sa inyong family? Hindi ko alam kasi hindi kami nagkausapan ni Pangulong Duterte at hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng detention center. So baka Okay. Sabi ni Yan Jan Kamagaling, dapat nga na, totoo naman po, dapat naman talaga imbestigahan ng House Committee, ng House Ethics Committee, etong si Pulong. Diba? Kaya lang, since nga naman may nakasampa ng kaso, at ito pa, pag-amin niya na lang na matagal-tagal na yan, hindi nga po niya itinanggi, hindi naman po niya literal na inamin. Pero kung inyong paiiralin ang inyong imahinasyon, ganun din yun eh. Diba? Para sabihin mo lang, matagal-tagal na rin nangyari yan. O so what? Ikaw yung tinuturo doon ng syombag. Diba? At sinasaksak-saksak mo ng handle ng kutsilyo si Taba. O. Diba? Kasi yung nakasanayan talaga nila yan, kailangan silang konsentihin. Hear no evil, see no evil. Perpekto ang mga Duterte, kumikinang sa kaputian. Ito namang banat ni Sara, palagi na lang sa pinupolitikang lintik na yan, lahat na lang ng issue, pati yung crime water, pinupolitika lang daw po ang mga bilyar dahil umalis si Camille sa kanilang alyansa. Dahil yun ang sinasabi niya, umalis daw eh. Kasi nga inendorso pa ni Sara. kung nasa loob siya ay napag-usapan na lang. So clearly, BP, you believe na this is part of political attack sa inyong mga Duterte? Oh yes ma'am, sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Ba? Yan ang lagi sinasabi ni Sara na pinupolitika. Tama ho kayo. February lang po nangyari yung insidente na yan. At hindi na raw tayo maghanap ng gulo sa government nila. So, Cool na relax na relax. salamat daw. If ever daw, ano pa yung sabi niya? Ikaw naman. Ulawon? Sir, ang sinabi sa amin sir na hindi naman kami paalisin talaga na or hindi na kami makapunta dito, i-relocate lang kami. Doon sir, doon So, dalawa na ang Duterte Park. Ganoon na sir. Sir, okay lang magtatanong kami tungkol sa statement na binigay po niyo nakarang araw. Then, yung bantang paglusob sa bahay ni PRRD at sa... Diba? Sa bandang huli yun eh. Ay, Kong, additional kasi sa survey karon sa Davao, Well din ako, kay kikasuhan naman. dili. 90%. Sabi ni Richard Rumakin. Rating tapos sa kalaban 4%. Kikasuhan naman. Parekoy kung tutuusin, hindi naman sila relevant. Si Sara at yung kapatid niya na si Chuck, si Chuckin, hindi naman nagtatrabaho, sumasahod lang. Kaya nga hindi relevant pa rin kasi may nakakapag sila dulot ng impluwensya sa mga Pilipino. 'Di ba? Kasi may mga nanonood sa kanila eh. Kaya po because of that relevance, negative relevance, kailangan po talaga silang i-address. 'Di ba? Para hindi tuluyang malaso ng isipan ng mga kababayan natin. That is my point. Okay? So ito yung interview.
Mo pantay na 50-50 na. Okay, sir. Believe sa ko. Tulo ka bulan ng investigasyon. Sir, personally, sir, as the son of the former president, Naniwala ka namang Muslim yung mga yan. congressman, are you positive and confident na makauwi talaga si tatay sa Pilipinas? Maunay ginaampo na to. Ay nako, tigilan na nga natin to. Ito yung inaanap ko sa video eh. Hey, nasa na ba yun? Mhm. Sana, ito. May iba ka pa. Additional sir, mensahe sa taong bayan as congressman sa Davao. Sa akong mga kaigsunan Dabawenyo, karon nakakita na po mo video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang, inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon Diba? sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot o niya giingnan ko sa abogado. Hindi raw siya makialam Kaya dyan. karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. So kay murag nauna man og file ana sa butok sa IDG ba. Nauna og file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal. So di ko kara himo og statement ana kay wala pa mi kadawat og dokumento nga gipailan kog kaso. Daghang Okay. Diba? Hindi pa nagigising yung mga kababayan natin dyan. Duterte pa more. Pilipinas muling magsama-sama. Dito sa pulong yan. Duterte pa rin ang tunay na Pero balot na balot ng guardia. nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal. Alam nyo, Lagi ka sa paglabas ng video na to, pagdarasal. sabihin natin na may-ari niyan si Nampar, si Pulong at saka itong si Man Scarpio. So, ibig sabihin po nito, meron silang empleyado dyan na galit na talaga sa kanila. Inis na sa kanilang mga ginagawa dyan sa lugar nila. Kaya inilabas yung video na yan. 'Di ba? Binigyan ng yan eh, binigay yung kopya doon sa sa complainant. Kaya nagkaroon ng kopya. At nag-file, 'di ba? Sabay na ring inilabas yung kopya ng video at yung kopya nung statement ng complainant. 'Di ba? Bagay na bagay yung sabi nung nga ni kanina. Bakit ganyan ang music mo? Gusto ko. 'Di ba? Tama naman, bagay naman yung music hindi ba bagay? Akmang-akma kaya yung music na yun. 'Di ba? Duterte pa rin. 'Di ba? Konsintihin ng sambayan ng Pilipino, iboto pa rin sila ng mga Dabawenyo. Yan. Ganon ang gawin, 'di ba? Para magka-leche-leche na talaga ang buong Pilipinas.